Hi Taurus! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023 Taurus. Titingnan natin yung general life snapshot ninyo at ang inyong love spread reading. Alright, so sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, marami pong salamat sa pagsuporta sa ating mga monthly readings. I appreciated it. And so for most of you, alam niyo na yung format ng reading natin. Sa unang bahagi, titingnan natin yung general life reading nyo at sa second part, ang inyong love reading. Alright? So ishuffle lang muna natin ulit yung mga cards in front of the camera at babalikan ko kayo in few seconds. Taurus, alright? Hi again Taurus, so welcome back at gagawin niya natin ang inyong general life snapshot. Ngayon, i-open lang natin yung mga cards ninyo at i-clarify natin sila kung kinakailangan Taurus, okay? So sa position number 1 mo Taurus, meron kang the Fool's energy, major arcana agad ang lumabas. Okay? Position number 2 Taurus, meron tayong Knight of Cups. Third position, meron kang Page of Cups. Sa fourth position, Taurus, meron ka namang Queen of Cups. Sa fifth position, meron kang Six of Cups. Ang dami mong cups, no? You could be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, meron kang Major Arcana sa sixth position, the Moon card. At sa gitna, at the center, meron kang Nine of Wands. I swear, maraming nakakakuha ng Nine of Wands at the center. So, i-watch nyo na lang yung ibang videos na gano'n. Baka mag-resonate kayo doon sa Moon Rising signs. Okay? So, umpisahan natin sa position number 1, Fool's energy, Taurus. So, sinasabi dito, no, it's about time for November 2023 na mas maging tayo, no, light-hearted, willing mag-take ng risk, okay? Huwag mag-overthink, huwag mag-overanalyze, huwag mag-isip ng mga dangers or worries, or huwag mag-anticipate ng mga bagay na, alam mo yun, maaaring mangyari na hindi maganda, okay? So, ang sinasabi dito, mas maging positive tayo pagdating sa ating perspective sa buhay, sa buwan ng November 2023, no? Minsan kasi, pag masyado tayong cautious sa mga situations and connections or energies around us, medyo nagka-create tayo ng barrier. So, ang sinasabi lang dito, kasi nasa position 1 to, so ito yung release card, no? Ang release card kasi, yung mga bagay na kailangan mong i-let go or i-unleash, okay? So, for me, ang sinasabi dito, yung kailangan mong i-unleash o pakawalan in a good way, no? Hindi yung totally na let go, okay? At clarify natin yung Fool's energy kasi major arcana to. So, may mga situations and connections na pinapuwersa ka talaga na magkaroon ng new beginning mo, okay? Na hindi na kailangang pag-isipan pa whether kailangan mo ba ng new beginning or hindi. Kumbaga, sinishake ka ng mga situations na magsimula na ng bagong slate. Yun ang sinasabi dito, okay? The Fool's energy, clarify natin para sa ating Taurus to sa release position. So, kinlarify siya ng the Chariot, major arcana and major arcana. So, new journey, soul searching, soul journey na rin, okay? At positive movement forward ang sinasabi. It's about time na magkaroon na ng progress or galaw sa mga situations and connections or in your life in general, Taurus, okay? So, parang kinakalampag ka na ng universe, ng Panginoon, kahit ano man yung religion mo dyan, or kung atheist ka, it doesn't matter, no? Pero yung energy na to is, ina-ask ka na gumawa ng progress sa buhay mo to come out there, come out of your shell. Parang, I'm coming out, I want the world to know, you gotta let it show. Ganong energy yung sinasabi dito na magpaka-vibrant tayo and optimistic para sa buwan ng November 2023. Okay? So, I think, no, ito yung bagay na magja-jumpstart ka ahead. Okay? Na hindi mo na kailangan pag-isipan or magpatumpik-tumpik pa. Okay? Kasi ina-ask ka ng mga situations na
magkaroon na ng mga bagong simula sa'yo. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Parang nasa gut feeling mo na lang na kailangan mong gawin. Okay? Ngayon, sa second position mo, meron kang Knight of Cups. Ang Knight of Cups sa position number 2, yung mga kailangan nating ipagpatuloy, no? So, ang sinasabi dito, continue to, para mag-express ka ng love and compassion and kindness sa paligid mo, sa mga situations and people. Okay? I-clarify natin itong Knight of Cups kasi sa love spread reading to, matik to na may paparating na romantic interest sa'yo or ikaw, no? So, tingnan natin to. Pwede rin tong love offer, pwedeng reconciliation, pwedeng peace offering. Okay? Yung kailangan mo ipagpatuloy, could be ikaw to na kailangan na mas, emotionally attuned, no? Sa mga situations and connection mo. Mas maging mapagmahal tayo sa kanila. Okay? Mas maging mapangunawa at umintindi sa mga situations and connections. Be the bigger person sa emotional aspect. Ngayon, clarify muna natin yung Knight of Cups para sa Taurus. So, kinlarify siya ng Nine of Swords. Yeah. Okay, so yung mga kailangan mo ipagpatuloy is that may mga situations sa life mo ngayon, Taurus, na nakaka-stress. Okay? May mental anxiety, may worry, may parang overthinking, overanalyzing, may sleepless nights din, na parang paulit-ulit nating nire-replay yung mga situations and connections or yung mga sinasabi sa atin. It has something to do also sa communication, information, and news na nakukuha mo na instead na i-uplift tayo, no? Mas lalo tayong pinapako tayo. Parang Passion of the Christ, para pa tayong biniblame, para pa tayong nasa mind games, no? It's just parang hindi tayo makapaniwala na naririnig natin tong mga bagay na to sa mga situation or certain people, no? So, yun yung kailangan mo ipagpatuloy is that instead na nandun ka sa energy na yun na mentally na-stress tayo sa mga sinasabi nila sa atin, no? Pwedeng masasakit na salita ito. O mga bagay na walang katotohanan, no? Na feeling natin kailangan mas maging, maingat tayo or nakaka-apekto na sa ating moral, no? O sa pang-araw-araw natin kung sino tayo talaga. It does not define you, yung opinion nila sa'yo. Maaaring sinisiraan ka ng ibang tao. Maaaring na yung sinasabi nila tayo is paninirang puri na, maaaring dahil dulot sa inggit or kung ano pa man yan. Pero hindi maganda yung energy, nakakarinig tayo ng mga information or communication or news na hindi nakakatulong sa atin. Okay, na ini-stress tayo. So, ang sinasabi dito, mag-create ka ng loving energy para sa sarili mo. Okay? It could be, no, yung stress na rin to is coming from people or certain situations na baka nangangailangan ka rin ng closure, reconciliation, and forgiveness. So, it doesn't mean na pag pinatawad natin ng isang tao, isahayaan uli natin silang gawin yung mga ginagawa nila sa atin na nakakasakit na ng mga sinasabi nila or yung mga iniisip nila about us, okay? Na naaapektuhan tayo, no. It's about time na i-let go mo na yon yung mga ganong klase ng mental anxieties ngayon sa buhay mo, and mag-antay ka ng mga tao, surround mo yung sarili mo ng mga tao na mamahalin ka, nabibigyan ka ng value, ng worth, yung emotionally na makakapagpasaya sa'yo, na i-appreciate ka, magbibigay sa'yo ng emotional happiness. Yung sabihin na natin, sometimes yung mga simple words of encouragement lang, no, it makes a difference, di ba, sa mga kailangan na ibigay sa atin or mga kailangan mo ibigay sa ibang tao. So instead na mag-recite tayo a lot sa mga bagay na iniisip natin na nagwo-worry tayo sa mga paligid natin, na nasaktan na tayo through their words, no, or their actions, no, mas maging loving and compassionate tayo. Parang nararamdaman ko dito energy, kill them with kindness, wag kang magpa-apekto. Palibutan mo yung sarili mo ng mga tao na nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo, instead na mag-dwell tayo dun sa mga current energies na hindi tayo chini-cheer up, hindi tayo in-encourage, no, hindi, walang words of encouragement or support from them. In communication man yan or verbally, mararamdaman natin yun, no. But then again, kasi sinasabi to, magstay ka sa isang loving energy. Yun ang makakapag-sustain sa'yo at umalis ka dito sa mga situations and connections na to. So be it friends, family man yan, or toxic people na walang magandang sinasabi. Alright? So fill your
environment, your mind, and your heart ng mga, alam mo yon, maaari ding na-stress tayo na walang closure, walang reconciliation or forgiveness. So, i-target mo rin na ipagpatuloy na to live in peace, in harmony with everyone. Kasi, importante yung nararamdaman ng puso mo is fulfilled ka. Okay? Kung kailangan magbigay ng reconciliation and forgiveness, do it. Para sa ikakagaan ng kalooban natin. Okay? Ngayon sa manifestations mo, no? Position number 3, meron kang Page of Cups. Okay? Ang Page of Cups is kasi, pwede siyang messenger, no? May message dito na something na, alam mo yon, emotionally, parang will make you happy or curious, no? Okay, so let's see. But hindi siya love. It doesn't have to be parang romantic interest directly, but something na like a word of encouragement galing sa isang friend, family member, or parang group of people na may moral support, no? So, nasa position number 3 siya nag-fall sa iyong manifestation. Clarify natin ang Page of Cups para sa ating Taurus. Ano tong Page of Cups sa Taurus, no? Sa position number 3, meron kang 6 of Pentacles. Ang ganda. So, may mga news, no, na papasok sa'yo when it comes to your manifestation na magbibring in ng balance and harmony. Napantay na, alam mo yon, pagkilala ng respeto, ng given exchange ng mga energy, even ng mga help and aid sa support. Okay, time, energy, and attention. So, yung mga manifestations mo, kailangan ng equal treatment, ng fairness, ng impartiality, no? Yung kumbaga, hindi ka lugi, wala ka sa disadvantage position. Yun yung i-try mong i-manifest dito. At may kinalaman siya sa mga news na papasok, no? So, maaari na may mga manifestations ka na nag-aantay through email, through letters or document, legal document, no? Na mag-bring in sa'yo ng happiness, no? Or ng good news, ng good vibes, no? Yung mga manifestations na yan, nakadepende dun sa mga information na yan. Kaya nakikita ko rin bakit meron ditong 9 of Swords, no? And the Knight of Cups, okay? So, may papasok nga na parang reward or parang news, reconciliation or peace offering na yan na magbibring in ng good news sa'yo kasi nga daw sasabihin na yung mga manifestations mo finally will come into fruition. What you give out there, babalik sa'yo. Okay, maybe in 3-fold pa nga or in 100-fold. Yun ang sinasabi sa 6 of Pentacles. But this is at least balance. At least papantayan yung effort na binigay mo or ininvest mo sa mga situations and mga tao. Okay? So, hindi ka malulugi. Yung mga manifestations mo, hindi ka ilalagay sa disadvantage position. Yun yung nararamdaman ko dito, Taurus. Okay? Now, sa 4th position mo, meron kang Queen of Cups. Court card. Energy din to na very, yung November 2023 mo, loving ang energy. Love is in the air. Parang more into heart space ka, no? Sa November 2023. Or ito yung energy na makakapag sa'yo, boost sa'yo, no? That's why para kang nasa Fool's energy and Chariot kasi happy ka and contented. Yun yung current energy mo. Let's see, or yung current energy ng surroundings mo sa November. Ano po tong Queen of Cups, no? May nurturing or loving energy din na nakapalibot sa'yo. Could be your mother, your friend, or maybe a lover also. Pero it's a very feminine, no? Maternal energy, no? And parang kindred spirit, mga friends, and mga moral support, no? Yun ang nararamdaman ko. For Taurus, clarify po natin yung Queen of Cups, position 4. Queen of Cups, Taurus, meron kang 4 of Swords. So, ang situation for November 2023 will be more parang calm, relax. Okay, and very loving ng energy around you. Okay? Which is napakaganda. Kasi wala kang nakikita na, alam mo yung after a series of stress mo, yung mental stress mo, you were mentally challenged sa mga sinabi ng ibang tao, parang that's your ego working, no? Kung medyo challenge o naapektuhan tayo, sinasabi dito, ignore them. Ignore them. Instead, i-welcome mo yung reconciliation, yung peace sa puso mo, yung kagaanan ng kalooban sa puso mo, yun ang i-welcome mo dito. Okay, may comfort, may relief na darating sa'yo dito sa stress na to. Okay, kaya nandyan ang Queen of Cups, nararamdaman ko yun yung external surrounding energies mo, mas kalmado,
And parang ayaw mo lang ng gulo this time. Ayaw mo ng argument. Ayaw mo ng conflict. Okay? Gusto mo lang na may mga energies right now na tutulong sa'yo para makarelax ka for November 2023. Okay? Could be your mother, your sister, anyone from the family na malapit sa'yo emotionally. Okay? Ngayon naman, sa position number 5 mo, meron kang 6 of Cups. Okay? Ang dami mong cups. Meron kang Knight of Cups, Page of Cups, Queen of Cups, and 6 of Cups. No? Mga cards, mga main cards na nakuha natin. Ngayon, yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa ibang tao, sa universe, or kay God. Ito, okay? So, maaari na nagre-reminisce ka, no? Good old days. Alam mo yung old lang sign. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Diba? Should old acquaintance be forgot and days of old long sign? So, yung 6 of Cups mo, no? Maaari may namimiss ka, you're coming together with people. May reconciliation, may reunion, no? May meet up, no? Sa mga, yun mo yun, people na nasa part ng past mo. Okay? Friends, family members, you know, may reconciliation, may celebration din. And it's more like parang yung November 2023 mo talaga sinasabi nga na napaka, relax, very loving energy. May namimiss kang mga tao at mga situations na gusto mong balik-balikan. Okay? Pwede rin coming together nga with certain people from your past. Or your ex kung love situation to. And magiging masaya lang, no? It's more like parang happy thoughts lang. Good old days lang nire-reminisce nyo. You know, yung mga days gone by na masasaya. Okay? Kasi may pinagsamahan. Yun yung mga kailangan mong ibigay. Sa ibang tao, probably makipag-meet ka sa kanila. Reunion, no? And let's say, bumalik ka sa Philippines, no? Na-miss mo yung mga certain people na dati mong kasama, classmates, no? Friends and family members, relatives, okay? So, let's clarify itong 6 of Cups, okay? So, parang ang sinasabi dito, give back or look back sa mga, alam mo yon, people na nandyan sa'yo along the way na sumuporta sa'yo, okay, na hindi ka nakalimutan at hindi mo nakalimutan, okay? Tingnan natin itong 6 of Cups para sa ating Taurus. Sa Taurus, meron ka na namang Page of Wands. So, ang Page of Wands, may mga interest, no? Passion and, you know, mga exciting times na kailangan mong gawin, no? Lately, like I said nga to, from past situations and past people. Okay, pwede ring reconnection kasi ang page are messengers, no? May mga interest, may excitement na nararamdaman tayo, no? What do you need to give to yourself and to others, diba? So, parang ang sinasabi dito, maybe mag-reconnect tayo from certain people from our past or mga connections and situations, no? Look back, kasi sabi nga nila, diba, you cannot understand who you are, no? Or love who you are kung di mo alam kung saan ka nang galing, no? Parang gano'n ang nangyayari dito, okay? So, may interest, may spark, may curiosity ka dun sa mga nakaraang mga situation and mga bagay, no? Na gusto mong i-keep, no? For good old time's sake. Gano'n ang dating, okay? Ngayon, sa position number 6 mo, meron kang major arcana, the moon card. Okay, Taurus. So, nasa position 6 siya. So, ibig sabihin, yung mga new beginnings mo medyo hindi klaro sa'yo. No, walang kasiguraduhan right now. Maaring ginagawa mo yung best mo right now. Mag-improve yung situation ng buhay mo, yung career, yung job mo, yung business ventures mo, even yung mga connections and situations, no? But it's just that parang hindi umaayon yung mga situation, time, at panahon sa'yo. As of this time, no, medyo hindi mo alam kung saan patutungo. May uncertainty. Okay? Or may mga bagay na mga new beginnings ka na mahirap pumasok pa. Okay? Mahirap pang makita kung new beginning na ba talaga or hindi pa. Okay? Maybe 1 foot ahead ka, tapos isang feet mo nasa likuran pa. Parang ganun, no? 50-50 pa kung makakapag move on or mag-start ng new beginning or hindi. Okay? Ngayon, clarify natin itong moon card para sa ating Taurus sa position number 6. Taurus, meron tayong 10 of Wands. Yes, may mga new beginnings tayo na
magbe-base sa recent endings or mga new endings, okay? I would say na right now kasi hindi mo pa nara-wrap up yung ending o yung isang cycle. Okay, parang you're trying to hold on pa dun sa isang situation or mga connections na napapagod ka na makipag-deal with, na tired ka na sa cycle, maaaring gano'n na, pero hindi ka pa sumusuko, nilalabanan mo pa. Kung makikita mo to, no, nagtatrabaho ka, yung 10 of Wands na sa likuran mo, bigat na bigat ka na. Okay? So, maaari din magkakaroon na to ng katapusan sa November or recently nag-end na to, no? Yung mga bagay na mabibigat sa buhay mo na pagod na tayo na ulit-ulitin pa, na ibababa ko na lang yung 10 of Wands na yan kasi sinubukan ko namang buhatin, pero ang hirap-hirap buhatin na mag-isa, kailangan ko ng tulong pero hindi kayo nakikiko-operate, yung situation di nakikiko-operate, no? So parang may mga endings lately rin, recently or about to come, pero ngayon yung new beginnings mo, dahil dun sa mga endings na yon, parang pinipick up mo pa yung pace mo, no? Kung saan ka magsisimulang muli. So that's why hindi mo pa alam kung ano yung magiging new beginning mo dyan, dahil nga naka-wrap up ka pa lang ng bagong, alam mo yon, katapusan recently sa isang sitwasyon sa buhay mo or sa mga connections. Okay, kumbaga nasa stage ka pa na parang kailangan mo muna ng time to heal, no? Bago ako makapagsimulang muli, no? Kailangan ko magnilay-nilay sa mga nangyari na yan, sa mga endings ko na yan. Kaya meron ka ring 6 of Cups dito at may 4 of Swords, no? So, yung energy mo nga sa November, medyo kakalmahan mo lang. At gusto mo lang na i-enjoy yung sarili mo, no? Yung parang, finally, yung may peace of mind ka, yung heart mo rin, may makakapagpahinga muna for a while. Kasi wala tayong iisipin, wala tayong dinadala sa dibdib natin. Ngayon, at the center, meron ka namang 9 of Wands. So, naging mabigat na nga, no? May tinapos ka na or magtatapos ditong 10 of Wands, no? So, may regression lang tayo sa lessons learned natin, no? Yung 9 of Wands kasi, like I said, bago ka magtapos, no? Napagod ka na, sumuko ka na. Nakita ko na pinaglaban mo. Okay? Nag-aantay ka na magkaroon ng return of investment, yung mga pinaghirapan mo, yung mga pagpapagal mo, no? Kasi kung makikita mo tong 9 of Wands, nagtanim siya ng 9 na Wands, tapos isa pa lang sa Wands na yun, may papatubong halaman. So, like I said, ang natutunan mo dito is that, napagod tayo, pero, in spite of that, no, may nakita naman tayong may nagbunga na effort sa mga pinagpaguran natin, no? So, kumbaga, right now lang talaga, kung ano yung effort na binigay mo noon, medyo hindi lang natapatan. Yun yung naramdaman ko dito. Kaya nga meron ka ditong 6 of Pentacles. Yun yung minamanifest mo. Yung kaya sanang tapatan yung time, energy, and effort na ini-invest mo sa mga bagay, sa hard work mo, sa mga connections din, no? Okay, clarify natin itong 9 of Wands para sa Taurus. So, meron ka Taurus na the Hierophant, major arcana na to. So, sa traditional tarot kasi, it's the Pope, no, or someone wise, may spiritual learning na dapat natutunan dito sa mga, alam mo yung mga bagay na nilaban natin pero talagang kulang yung parang nakukuha natin sa ngayon. Okay, so ang sinasabi dito, you need to be more patient, no, and next time be more wiser, no. Also yung mga effort na yan, it can happen only if you cling on to your faith sa mga spiritual lessons na natutunan mo dito. Chine-challenge ka na. So, what have you learned na sa lahat ng to? Sa lahat ng mga bagay na nahirapan ka? Ano ang perspective na nag-gain mo dito? Okay? So, ano yung wisdom? Ano yung tinuturo sa'yo nito? Okay? Kasi yung mga paghihirap na yan, meant yan as a challenge sa'yo para to become a person na mas strong, spiritually. Yan yung nakikita ko dito, guys. Okay? Lahat to meant to challenge you to become more spiritual or closer sa kung ano man yung pinapaniwalaan mo. Okay? At this point, yung faith mo will help, no? Para magpatuloy ka sa buhay. Yung hindi ka basta-basta susuko. Okay? Kung nagkaroon ka man ng ending, the future is unclear right now, that's okay. Pero, alam mo yon, sa dami ng ininvest mo, nakita mo na rin finally may kaunti naman na
na naibabalik, no? And eventually mag-grow lahat yan. It's only a matter of time. Pero ang spiritual lesson dito, dapat ang ma-realize mo ano ang tinuturo sa'yo ng mga challenges na yan lately para sa'yo, Taurus. Okay? So sana nag-resonate kayo sa reading na to, Taurus, no? At titingnan naman natin ang inyong love reading, and I see you guys in few seconds, Taurus. Okay? Hi Taurus, welcome again. So gagawin na natin ang inyong general love reading. So o-open lang natin yung mga cards, no, at titingnan natin isa-isa, then i-clarify natin para makuha natin yung buong narrative ng inyong love spread reading. Okay, Taurus? So, ang una mong card, Taurus, meron tayong 6 of Wands, Aries, Leo, Sag, 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. It doesn't matter, sinasabi ko lang yung energies. The Chariot, Major Arcana. Okay? Lumabas to sa first spread mo, so maaaring related to sa love connection, yung reading nyo kanina. And then meron kang Death card, Major Arcana again. And then sa final card mo, meron kang False Energy, lumabas na naman. So maaaring yung kailangan mong i-release kanina, it's related sa iyong love situation. Okay, Major Arcana yan. Ngayon, ika-clarify natin kasi it could change the narrative pag kumuha ka ng clarifier, no? For whoever will resonate on this love reading for ating Taurus, no? Let's see. Alright, so i-clarify lang natin yung mga cards for Taurus. 6 of Wands, 9 of Pentacles. Okay? Yung 10 of Cups can clarify ng Ace of Cups. Cups for Cups. Yung The Chariot mo can clarify ng Lover's card, Major Arcana. Okay. Yung Death mo naman, yung last 3 cards mo, puro Major Arcana eh. Oh, another Major Arcana clarifier mo, the Star. Okay. And another Major Arcana, Judgment, False Energy, can clarify ng Judgment. Tatlong Major Arcana, tatlong Major Arcana clarifier. Okay? Now, simulan na natin. So, Taurus, no, sabihin na natin na right now, medyo happy tayo, no, or you or your person happy being single right now, no. Parang we're just enjoying basically kung ano yung mga pinaghirapan natin sa buhay. On the physical realm, material realm mo, no, money, career, finances mo, family, stable ka, secure ka, parang wala ka namang problema on those aspect, no. Successful ka. 9 of Pentacles and 6 of Wands kasi to, no. So, successful ka as a single person. Okay? Parang you don't need anything else. Happy and contented. Okay? Ngayon naman, maaari na yung success na to na 9 of Pentacles, maaaring related to sa Ace of Cups mo, no? Yung, kasi minamahal mo lang yung sarili mo. You're loving yourself. Nag-heal ka. Yung cup mo is full. You have so much love to give. Okay? Umaapaw. Mix of all emotions to at napaka very positive. Meaning kasi, hindi pa nade-drain yung cup mo. Okay? Kasi hindi mo pa naman yan nasi-share sa ibang tao. But ang good thing dito is that, maaari din na may mag-offer sa'yo ng love interest, pwedeng ikaw din to, na mag-offer ng love interest that could lead to a strong soulmate or relationship. Okay? Emotional connection dito, napaka-lakas, napaka-strong. Okay? Maaaring magsimula tong romantic interest na to at mag-grow to into something more emotionally strong or emotionally bonded ka with this person. Which makes sense kasi nga, may lovers ka dito. Major Arcana at the Chariot. Maybe for November, no, finally, for some of you, magkakaroon kayo ng relationship with someone. Kasi may choices to make with this person, no? The lovers card nandyan. So, may correction, twin flame man yan kung naniniwala kayo doon. But I will see na parang, this is a relationship card, okay?
na mutual ang love, ang respect, ang interest, okay? And may great progress dito, no? May harmony, may balance, kasi the lovers, no, guided by the divine, parang it's blessed connection, and at the same time major progress sa inyong dalawa to. May nagda-drive din na parang angel dito, may angel and may angel. Taurus, you cannot make this up. I'm just reading the cards. Hindi everyday na nakukuha ko yung ganitong baraha sa love spread. So, may angel dito, may angel dito. So, it's a destined connection. Black and white horses, lovers. Okay? So, ang sinasabi lang dito is that you will complement each other kahit may mga differences din kayo. May choice din to make whether you want to come with this person or not. Bahala ka. Pero, as I see it, may angels na involved dito, or this is a blessed connection, like I said. Okay? Ngayon, maaari na there was an ending recently sa buhay mo, no? An old connection or existing connection, pwede rin to. Doesn't have to be a new connection. Pwede na may situation with a person na maaari na nagtapos na, maaring related doon sa first reading mo. Nagtapos na siya, pero magre-resurrect again. No, mag-a-ask ng second chance. May regeneration. Pero in order for this, no, na ma-resurrect to, no, nakita mo to, may white horse na naman, no. So, ayan siya. It means to say na it's not over until it's really over dahil may star ka. So, may healing journey ka na kailangan gawin. May spiritual journey ka na kailangan mo ring tanggapin or pagdaanan dito. Like, para may ibiniblend ka, no, ng mga elements, no, para lang mas maging kondisyon yung puso at isipan mo pagdating sa love situation. Whether magkakaroon ba ng second chance to or hindi, it's up to you or it's up to them. Okay? Pero I don't see it as over kasi may death ka and may star ka. Okay, so that's why feeling ko is an old or an existing connection right now na maaring magkaroon pa ng regeneration. Okay? Sinasabi ko lang for what it is. Then someone will take a leap of faith here. Okay? After yung period na parang ni-review nila yung mga past actions and past circumstances. Could be you, could be them, no? Reviewing past actions, the law of karma. What goes around comes around. So may isa sa connection na to na magtitake ng risk na mag-jump ahead again and to see kung itetest pa niya yung waters, no? Itetest yung waters kung medyo interested ka pa ba sa kanya or siya sa'yo. Vice versa. Okay? So, sana nag-resonate din tong love spread reading para sa inyo, Taurus. Okay? I see you guys on your next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Taurus. Bye!